Good morning mga tropa and welcome back to Entong's World Channel. So this morning ito nakikita nyo nagpapakain tayo ng mga alaga nating manok dito sa farm. Ang papakain natin is Azola. So kanina nagbigay tayo ng bigas, ngayon Azola naman. Sila ang dami. Ito na yung lahat, ito yung mga orange na nakita nyo maliban dito sa Chabo. Lahat yan lahi niya. Yung Orpington. Malalaki na rin yung breed ng ating mga manok. Kasi kinross breed natin sila sa mga native na inahin. So karamihan dyan Orpington. Yung iba Rhode Island Reds. Yung mga ganitong kulay. Rhode Island Reds yung mga yan. So mixed breed kasi ang purpose lang naman natin dito is pangkatay. So kung gusto niyo naman ng pure, meron doon sa pinuntan natin dati kay tito ko, mga pure na mahogany ang kulay. So yun, magaganda yung mga Rhode Island Reds doon. Pero yung mga Chabo natin, pinaparami pa natin. So itong mga to Japanese Chabo. Yan, naka-range lang sila or naka-free range dito sa ating bakuran. What is up guys? Magandang buhay sa ating lahat. Happy farming po and welcome back dito sa Entong's World Channel. So ito na naman po tayo muli. Andito tayo sa province para ipakita natin yung update dito sa ating mga alagang kambing, alagang manok, alagang bibe. So sari-sari mga alaga natin dito. And syempre yung mga source of foods na ipinibigay natin sa kanila. So samahan nyo ako for today. Let's go! So guys, ito yung update dito sa ating likod ng bahay. Yung mga manok natin kanina napakain na natin. So hindi lang yun yung pinakain natin guys ha. Bale si papa ko nagbigay ng feed sa kanila kaninang umaga. So every morning routine na yun, bibigay siya ng mixture ng feeds plus yung mga organic na pakain natin. So ito naman, nandito tayo sa area ng ating mga napier grass, sitaria, Mombasa. So Mombasa, hindi pala siya Mombasa, Mulato. So yung Mombasa natin doon, i-transfer natin doon sa isang area. So dito na nakapastol yung mga kambing natin last time. Pero ito ulit sila, nabuhay sila.
Dahil nga minsan naman paulan-ulan dito sa province, so hindi siya palaging nagkakaroon ng ulan, pero at least man lang nadidiligan tong ating mga pananim. So dito sa area na to, nakapastol yung mga kambing dati. So nakatali sila dito sa likod ng bahay and dito sila kumakain. Kaya mapapansin niyo napudpod karamihan ng ating mga tanim dito. Pero yung part na nandun, yun yung part na pinalinisan natin. And yun, ang daming cuttings nandun nakatambak. Plus meron pa dun. So ito yung pakchong na tanim natin. Bale, pinasagad na natin yung putol para naman mas maganda yung regrowth niya kasi mataas na sila last time. So matigas na, hindi na siya magandang ipakain sa ating mga alagang kambing. Dahil nga hindi na nila kayang kainin yon, masyadong matigas. Tapos ayaw nilang subukang kainin. So mas okay pa rin yung medyo mura-mura or mas batang tubo ng Napier grass. So dito sa area natin ng Napier grass, ayan, may mga tumutubo na yung mga regrowth niya. Hindi na siya ganun kaganda yung tubo niya. Kung tutuusin, dapat palitan na ito kasi almost 5 years na itong nakatanim dito. Maliban dun sa part na yon, mga yon, lapitan natin. Yung mga part na yan, magaganda pa yung tubo niya or yung regrowth niya dahil nga ito yung mga nahuling na itanim. Yung iba naman dito, kusa naman ng tumubo kasi nung nagputol tayo, nahayaan nating nakatiwangwang lang yung mga cutting, so tumubo. Ayan, maganda pa yung mga tubo dito. Tapos yung part na doon, kasi ito yung I think nasa third time pa lang tayong nagputol dito sa part na to. So ayan, pakita natin. Ito yung itsura ng ating taniman ng Napier ngayon. Hindi siya nakalinya, pero at least may source pa rin tayo ng pagkukuhanan ng cuttings. So ito na yung update sa ating mga bisiro, mga 2 months old na kambing. Ayan sila, kumakain sila ng Napier grass. Mas gusto nila yung murang tubo ng Napier grass. So yan, kaya nilang kainin. Ayan, mga update sa ating mga upgraded. Ayan, mga 2 months old na kambing. So itong mga to, lahat yan anak na ni Tenga, yung ating bulog. Kaya mapapansin niyo yung mga tenga nila laglag na or mahaba na. Yung iba namang 2 months old natin nandun sa kabilang pastulan, so hati 50-50. Yung ibang inahin nandun kasama yung mga bisir nila, tapos yung iba nakatali dito sa likod. So ayan, kaya pala hindi tumutubo dahil ginakain na nila agad. Hinahayaan lang naman natin kasi para masanay na sila sa pagkain ng damo. So ayan, may bulog pala to. Yun, dumalaga. Isang bulog lang yung anak ng triplets before. Ayan. Tapos ito yung tambak ng ating cuttings. Kasi wala tayong mapagbigyan ng cuttings. Kaya yan, tinambak na to. Papatuyuin tapos gagawing panggatong. Ito yung pakchong variety. Ayun, lalaki ng cuttings talaga ng pakchong. Ito guys, ganito yung nangyari last time din sa mga tanim dyan sa gilid. So napabayaan na nakatiwangwang, tapos tumubo na lang. Yan, yung iba dito halos ganun yung nangyari, pero okay na din, at least may source tayo ng ipapakain. And pakita pa natin pang ibang mga alaga natin. Ayan, mga 2 months old tong mga to guys. Ito 2 months mahigit, halos kaedadan niya itong, ito 1 day lang ata yung pagitan nila. Dahil nga ito yung anak din ni Mikmik tsaka si Tamtam. Ay, hindi si Tamtam pala. Si Mikmik tsaka si Ilong. Ito yung anak ni Ilong, ito yung anak ni Mikmik. First time ni Mikmik manganak. So mga ano to, mga Boer Anglo cross. Ayan, yan yung tsura nila, ang gaganda. Ito ligaw lang ito. So pakita pa natin yung iba. Ayan, yun yung bulog natin, nakapastol na rin. So sinasanay na rin natin siya sa pastulan. Tapos yung inahin na dalawa, andun yung Boer line, tapos yung native natin sa bandang dulo. Pakita natin guys. Ayan, ito yung ating isang inahin, kakapastol lang. Ayan, si Mikmik, isa na siyang anak. Papadede pa siya, kaya
medyo maimpis pa yung katawan niya. Pero kuminis siya dahil nga nag-inject tayo last time ng ivermectin. 2 beses natin ginawa yon, after 15 days nag-inject tayo ulit. So yun ang resulta. Mas gumaganda yung balahibo ng alaga nating kambing pag ganun dahil nga na-eliminate sa katawan nila yung internal and external parasite. So ayan, napansin niyo makintab na yung balahibo niya. Ibig sabihin naging healthy yung ating alagang kambing. Okay, sumagot pa siya. Ayan, sa right side naman yung mga tanim na mais, yan ang update sa kanila. Unti-unti nang natutuyo yung kanilang dahon. It means na malapit na silang ma-harvest. So itong mga mais na to is pang benta. So yung bunga niya, yun ang binibenta kasi pinapakain sa mga alagang livestock. So tingnan natin yung sample na bunga niya. During summer season kasi ganito yung naging business dito sa province. So yung mga tinatanim nila. Ayan, ganyan ang bunga niya, yellow corn. Hindi siya yung pang-ihaw. So ang purpose nito, pakain nga sa livestock. Matigas yung kanyang bunga. So di ba may mga mais na yellow corn pero pinang-iihaw. Yung ibang variety rin yung mais na yon. Ito ibang variety din, pang ano siya, pang livestock, pinapatigas nila. Hindi ko lang sure kung magkano yung per kilo nito ngayon. Ayan, gusto rin ng mga alaga nating kambing to. So ito si Ilong. Ayan. Anak niya yung puti kanina, napakalaki. Ayan na ano. Kung tatanungin tayo ano ba mas magandang panahon or time or mas madaling mag-alaga ng kambing, tag-ulan ba or tag-init? So yan, pag tag-ulan mahirap magpastol ng kambing. So alam naman natin na karamihan ng mga nag-aalaga ng kambing, pinapastol nila yung mga goats nila ng umaga. So 10 AM or 11 AM hanggang 4 PM. So yun yung time na walang parasite yung mga damo na kinakain ng ating mga alagang kambing. So karaniwan mga nagpa-farm or nag-aalaga ng kambing, mas prefer nila yung summer kasi nga summer, gaya ngayon summer, umulan man kahapon, summer pa din, at least mabilis matuyo yung mga damo, tapos hindi ka problema sa kung saan mo ba ipapastol yung mga alaga mo kasi hindi naman lahat ng mga nag-aalaga ng kambing naka full confinement. Meron din talaga yung mga mas prefer yung ganito. Ako kung papipiliin ako, mas prefer ko rin yung ganito, napapastol yung mga alagang kambing kasi nga mas nagiging healthy sila, tapos na-exercise, gumaganda yung balahibo, and syempre hindi kayo hirap sa ipapakain nyo sa mga alaga nyong kambing. So dito nasanay na yung mga F-series natin ng Boer. Di ba nga nung kakabili lang natin tong mga to, nung time na nag-umpis tayo, andun lang sila sa kulungan. So ang disadvantage ng nakakulong lang, hindi nga sila masyadong na-exercise, hindi sila naarawan. Although meron yung mga farmers na magaganda yung mga nakakulong nilang alagang kambing, kaso nga lang yun, kompleto talaga dapat sa pakain, supplementation, sa mga injectables, tapos kailangan yun talagang may oras yung pagpapakain nyo. So ito mga alaga nating kambing dito, mga ginawa natin style probinsya na pinapapastulan natin kasi yun sa natural habitat naman talaga nila. Ang mga kambing is talagang tawag nila browsers ata yun, mas mahilig sila sa inaabot-abot nila yung mga dahon-dahon. So yung iba na nag-aalaga ng kambing, meron ding bakod, everyday nilang pinapakawalan sa pastulan. So yun nga, mas maganda yung para sa akin, mas maganda yung summer season based lang din sa experience dito sa ating pag-aalaga ng kambing. Kasi pag rainy season, pahirapan yan sa ipapakain mo nga, kung saan ka ba kukuha, kumpay mo, o yung iba ang ginagawa, may mga silage silang naka-stock. So yun yung pinapakain nila, source of food ng mga alaga nilang kambing. So yun. Tsaka pag summer season naman, kahit sabihin nating mainit, may mga mapagkukuhanan pa rin kayo ng mga kukumpay ninyo. So kumpay or pastulan,
Kasi ang purpose naman itong pagpapastol sa umaga, gaya niyan, hindi na sila iyak ng iyak sa kulungan. So nasanay na rin sila na nandito sa pastulan. Ayan, gaya niyan, no? Pero kapag magpapastol naman kayo, kailangan talaga palipat-lipat yung area. Kasi nga, damo na umiikli yung damo, mas nagkakaroon sila ng parasit sa katawan. Kasi mababa na masyado yung damo. So kailangan palipat-lipat yung area. Tawagin natin yung mga kambing. Me! Sanay na yung mga yan eh. Me! 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 Ahaba ng tenga nila oh. Mga upgraded lang ito mga to. Diba parang biglang lumaki? Guys, yan naman yung isa nating bisiro oh. Ito. For sale natin yan. Malapit ng mawalay. Ito magiging for sale itong mga to, pero ito jackpot kayo dito sa puti pag nabili nyo to. Ganda, tingnan nyo yung size difference nyo oh, ang laki. Ito 2 months old lang mahigit. Ito nasa 7 months old na tong itim oh. Ibang iba talaga pag napapasto lang ng lambing, gumaganda. Tsaka yung nasa lahi na rin nito maganda. Bower Anglo, ang laki oh. So sa mga interested oh, PM nyo lang ako, baka magkasundo tayo sa presyo. Bower Anglo. Pero mas lamang yung itsura ng pagka-anglo nugdo niya. At saka dehorn na to, tanggalan na ng sungay. Kasi pag may sungay ang kambing, delikado rin pag lumaki sila, maaaring makasuwag. Laki oh. Alaga nating kambing kumakain ng napier. Me sanay kasi sa gatas tong mga to eh, kaya medyo maamo sila, pero kailangan mapurga oh. Kailangan mapurga na sila, pangit na balahibo na ito. Me guys, ito naman yung update sa ating mga tanim. Ito mga mulberry, tapos taniman natin ng setaria before, may mga ibang tumutubo. So nagsingit nga tayo dito ng mulato. Ayan, mulato grass, nabuhay na. Ito mulato din, so tumatubo na sila. Ayan, dito rin sa kabila meron pa. Silipin natin. Ito yung mga bunga ng langka oh. Lalaki. Malaki. 1, 2, 3, 4. 4 yung bunga niya. Laki. Dito sa right, ito yung mulato natin. Sukal na rin. Hindi pa nga natin ina-harvest kasi yung mga alagang kambing naman natin, dami nilang nakakain sa likod ng bahay. So minsan pagkatapos silang mapastol, binibigyan rin sila ng talbos ng kamote. So dito naman sa bandang harap, andito yung mga tanim na epat na gulay. Ayan, may mga ampalaya na pang pinakbet. Ayan, maliliit pa to, pero ito lalaki na ng bunga. Ayun, ayun. Ito na yung sinasabi natin na pinangbabalag, bulo. Ay, hindi pala ito, nasa kabila. Silipin natin. Ito pala bulo tong mga to, diretso. Ayan, maganda siyang pang balag. Diretso, tsaka magaan. Ayan.
ang poste bayog kung tawagin, pero yung bandang itas niya, ito yung gulo. Ayan, may mga ampalaya pa rito, ampalaya, talong, mga sili, papaya, yun, dami. Oh, may herbs pa rito, oregano. Alaga pang bibi dito sa likod ng bahay. So yung iba dyan tumalaga. Yung mga barako naman natin, pwede nating back to father yun tawag doon. So hindi naman masyadong pinaparami dahil nga yung iba pang katay lang din. So hindi naman siya gaya ng Peking duck before na ginagawa nating salted eggs. So ito pang ano lang to, pang sariling konsumo lang. Nag-try din sa airpot ng itlog nito, ginawa ng balot. So titikman natin mamaya. Kita pa natin tong iba nating mga bantam. Ayan o. Mga anak siya. Kaso long legs. Long legs yung mga anak niya. Hindi tayo nagkaroon ng short legs dito, pero try and try na lang. Next time i-try natin sa iba. Sige pa natin yung ibang alaga natin. Meron dito baby. Ito bantam din. So yung nanay niya medium legs. Sa anak niya may isang short leg na lumabas. Ayun, hindi siya sulok. So ganyan ang pagpapalahi ng tiyabo. Hindi porket short legs yung inahin, hindi porket short legs or medium legs may lalabas na rin na medium legs sa short legs. So paiba-iba rin. Pero majority, yung iba kasi once na magkaroon na sila ng medium legs, ina-out na nila yon, sa tinipiran lang mga short legs lahat. Kasi sa mga nag-breed talaga ng tiyabo, yung mga marunong talaga, alam nila yung standard quality na pang show. So yung mga ganun talagang expert na, alam na nila yung breed ng mga tiyabo nila. Meron din yung Thailand tiyabo, magaganda, buka yung buntot. So yan lang muna ang video natin for today. Mga subscribers natin dyan, shoutout sa inyong lahat. And sa mga bago dito, don't forget to like, share, comment, and subscribe to Entong's World. And hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga next upload videos. Happy farming sa lahat, and ingat po kayo lagi. Bye.